Banat na naman mga kabunyog, mga kababayan, ang mayabang, aroganting si Chis Escudero. Alam nyo, napipiko na ako dito kay Chis Escudero, mga kabunyog. Matindi. Hindi po ito luma, ngayon na naman ito. Ngayong araw pong balita ito, nagyabang na naman si Chis Escudero. Lalo itong naging arogante dahil nga nakakasigurado na siya ang magiging Senate President. Dahil una, 18 senador na daw ang pumirma. At hindi naman gumagalaw ang Malacanang para kontrahin siya. Yan ang nagiging dahilan bakit napakayabang nitong si Escudero. Mga kabunyog, hindi po ito lumang balita. Ngayon ito, nagrally ang mga leader estudyante doon sa Senado. Nagrally doon, mayroon silang dalang petition letter. Pinareceive nila ito sa Senado. Ang laman ng petition letter ay hinihiling nila kay Chis Escudero na mag-inhibit. Huwag na ito ang humawak bilang presiding judge. Pwede namang ibigay na lang sa iba. Kasi nga, nagpakita na siya ng obvious niyang pagiging bias na pagka-pro Sara. Kaya lang talagang makapal ang mukha ni Chis Escudero, mayabang pang nagsabi, sino ba kayo? Para kami pagmadaliin. O ganyan mga kabunyog ang sinabi ni Chis. Ito ang sinabi ni Chis Escudero. Yung po yan na balita. Hindi namin trabaho na pamadaliin. Saan ba nakasulat na madaliin ito? At hindi porket nagmamadali sila ay kailangan na rin namin magmadali. Gagawin namin ito sang-ayon sa proseso. Senate President Chis Escudero said. Ngayon po yan na balita. Gigil na gigil. Chis hits those rushing VP Sara impeachment trial. Rejects calls to inhibit. Nagrally po ang mga estudyante ngayon doon sa Senado, pero binaliwala ni Chis Escudero. Ang sabi niya, sino ba kayo para pamadaliin kami? Ang yabang, Sino daw ba tayo? Sino daw ba yung mga estudyante na yon? Sino tayo na nagpapamadali sa kanila? Nakalimutan niya ba? Saan ba ito nag-aral ng abogasiya? UP? Kakahiya sa UP ito? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. All government authority emanates from us, sa atin. Sila'y representative lang. Kaya nga ang tawag sa Kamara, House of Representatives. Sila sa Senado, representative din yan, kaya lang upper house. Kung yung mga representative sa Kamara ay kinatawan ng mga distrito, itong mga senador ang kinakatawan yan buong bansa. Ang kinakatawan nila ay ang mamamayang Pilipino. Ang kapangyarihan nila ay galing sa mamamayang Pilipino. Hindi niya ba naiisip yan? Ang asta ni Chis Escudero, sino ba kayo? Hindi ba malinaw sa kanya na ang Pilipinas ay representative democracy? The Philippines is a democratic and a republican state. Republic tayo. Ibig sabihin, walang diktador dito, walang hari dito. Ang kapangyarihan ay nasa mamamayang Pilipino. Kayo na nakaupo dyan sa gobyerno, kinatawan lang kayo ng mamamayang Pilipino. Actually, dyan sa impeachment na isasagawa nyo, ang naglilitis niyan ay mamamayang Pilipino. Nililitis ng mamamayang Pilipino si Sara Duterte dyan, lilitisin ng mamamayang Pilipino. Kaya lang dahil hindi naman pwedeng lahat ng mamamayang Pilipino ay magtipon-tipon para litisin si Sara, nagboto na lang tayo ng mga kinatawan, ng mga mambabatas, ng mga senador. Ibinigay ng konstitusyon sa kanila ang kapangyarihang maglitis. Pero yung kapangyarihan na yan, hiram yan, galing yan sa taong bayan. Bakit ganyan Bakit ganyan siya magsalita? Sino daw ba tayo na nagmamadali sa kanila? Mabuti pa si Pinoy nung panahon niya. Anong sabi ni Pinoy? Kayo ang boss ko. Itong si Chis Escudero, kaya ito nag-aambisyon itong maging presidente. May tendensya itong maging diktador. Hindi nito naiintindihan ang konsepto ng demokrasya sa republikanong estado. The Philippines is a democratic and a republican state. Sovereignty resides in the people. Ang kapangyarihan ay galing sa mamamayan. Ano ba siya? Porque senador siya? Nakakataas na siya sa bayan? Hindi. Hindi ganyan yan, Chis. Saan ka ba nag-aral ng Kung estudyante ko ito sa constitutional law, kasi nagtuturo ako ng constitutional law, bagsak ito. Di ba? Napakalinaw ng mga principles natin sa konstitusyon. The principle of republicanism. The principle of democracy. Ano ba yung principle ng republicanism? Republic tayo, hindi tayo monarchy. Wala ditong maghahari-harian. Sa ibang bansa, monarchy. Sa atin, hindi. Sa ibang bansa na monarchy, ang tawag sa mga tao, subjects. Ito sa ibang bansa na may monarchy, may hari, may reyna, ang tawag sa mga tao ay subjects. Ibig sabihin, nakapailalim sa hari. Yan yun.
Hindi tayo monarchy. Tayo ay republic. Sovereignty resides in the people. Sa monarchy, ang sovereign ay ang hari. Ang hari, ang crown, ang reyna. Ang monarchy, ang sovereign. Yun ang tawag dyan. Ang mamamayan, ang tawag ay subjects. Sa atin, ang tawag sa atin ay citizens. Mamamayan. Hindi tayo subjects. Walang hari dito sa Pilipinas. Because the Philippines is a democratic and a republican state. Balikan mo, Chis, ang konstitusyon. Bumalik ka sa konstitusyunaluan. Kung ikaw estudyante kita, bagsak ka sa akin. Tatanungin mo, Chis, sino daw ba tayo na sasabi sa kanila na madaliin na yung impeachment na yan? Chis, kami? Sino kami? Sino kami? Kami ang mamamayang Pilipino. Mabuti pa si Pinoy noon, ang linaw sa kanya. Kayo ang boss ko, sabi ni Pinoy. Ikaw walang ganun. Yabang mo, Chis. Saan daw ba nakasulat? Sabi ni Chis Escudero, saan daw ba nakasulat na madaliin? Nasa konstitusyon. One after the articles of impeachment have been filed with the Senate, trial shall forthwith proceed. Ano bang ibig sabihin nun? Madaliin ang trial. Ngayon ang ginawa mo, Chis, 5 months na. Tapos ngayon, hindi mo na naman itutuloy sa July 28, 29. August 4 ka na naman. Anong ginagawa mo, Chis? Mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, yung pinag-usapan natin noong nakaaraw, dapat na itong kasuhan eh. Diba, diniskas ko yan nung isang araw? Yung mga pwedeng ikaso kay Chis Escudero at sa mga senador na kapwa niya, kapwa niya nagde-delay ng impeachment na yan. Nung una, sabi ni Adolf Ascona, retired Associate Justice ng Korte Suprema, nung hindi natuloy yung impeachment noong March, April at May, sabi ni retired Associate Justice Adolf Ascona, reasonable delay pa yon kasi inabot ng election eh. Tapos na yung election, May 12. May 12, June 12, July 12. 2 buwan na ang nakalipas. 2 buwan na ang nakalipas matapos ang eleksyon. Wala pa rin. Anong tanong diyan ni Chis? Kinote siya ng ABS-CBN News. Hindi namin trabaho na pamadaliin. Saan ba nakasulat na madaliin ito? Sa Constitution, Chis Escudero, forthwith. Ang kulit mo ng forthwith na yan eh. Saan daw ba nakalagay na madaliin sila? Yun na nga ang nakalagay sa Constitution. After na matanggap ng Senado ang articles of impeachment, trial shall proceed forthwith. Yun napakalinaw. Ano ito mga kabunyog? Nakakaano na ito? Sobra na.